Ang mabibigat na yabag ng aking mga paa ay tila lumulutang sa makapal na karpet ng pasilyo habang dahan-dahan akong lumalapit sa pinto ng opisina ng aking asawa. Hawak-hawak ko ang isang mabigat na tray na naglalaman ng mainit na sinigang na hipon na paborito ni Nicholas at ang mamahaling gamot na kailangan ni Mama Renata. Ilang oras akong nakatayo sa kusina, tinitiis ang pamamaga ng aking mga binti at ang bigat ng 7 buwang pagbubuntis para lamang matiyak na perpekto ang lasa ng sabaw na hihigupin nila. Ngunit bago pa man ako makakatok, ang mga boses mula sa loob ay tumagos sa makapal na kahoy na pinto at nagpahinto sa akin sa ere. Dinig na dinig ko ang halakhak ni Mama Renata, isang tunog na puno ng pangungutya na tila humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sinabi niya kay Nicholas na huwag mag-alala dahil hindi ko naman daw mapapansin ang pagkawala ng pera, lalo na't sanay ako sa buhay, mahirap at hindi ako marunong tumingin sa mga komplikadong dokumento ng bangko. Ang sagot ni Nicholas ang siya namang dumurog sa aking puso nang sabihin niyang ako ay masyadong abala sa pagiging utusan sa bahay kaya't wala akong panahon para usisain ang aming pananalapi. Para bang ang aking pagsisilbi sa kanila ay naging dahilan pa upang tawagin nila akong mangmang. Nanginig ang aking mga kamay at muntik ko nang mabitawan ng tray na aking hawak. Ang mainit na sabaw ay gumalaw sa mangkok at tumalsik ng kaunti sa aking mga daliri na nagdulot ng hapdi. Ngunit wala ito kumpara sa lamig na gumapang sa aking buong katawan. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa isang mesa sa pasilyo dahil pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga tuhod. Sa halip na pumasok at maghain, tumalikod ako at naglakad pabalik sa aming kwarto habang ang aking dibdib ay sumisikip sa sobrang takot at kaba. Nang makarating ako sa kwarto, agad kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang banking app na matagal ko nang hindi nabubuksan dahil sa tiwala ko sa aking asawa. Halos tumigil ang pagtibok ng aking puso nang makita ko ang mga numero sa screen. Ang ipon na inilaan ko para sa panganganak, ang pera na galing sa pagbebenta ng maliit na lupa ni tatay sa Batangas. Ang lahat ng yon ay naglaho na parang bula. Ang natira na lamang ay 0. Walang natira, kahit 5 duling para sa kinabukasan ng aming anak. Napaupo ako sa gilid ng kama, tulala at hindi makapaniwala na ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay siya ring magnanakaw sa kinabukasan ng aming pamilya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nicholas, amoy alak at sigarilyo, kahit tanghaling tapat pa lamang. Nang makita niya akong nakatulala, habang hawak ang telepono, hindi man lang siya nagpakita ng gulat o pagsisisi. Sa halip, isang iritableng buntong hininga ang pinakawalan niya. Agad ko siyang tinanong kung nasaan ang pera ko, kung bakit simot ang account na nakapangalan sa akin. Ang boses ko ay basag at puno ng pagmamakaawa. Umaasa na baka may paliwanag, na baka inilipat lang niya ito sa mas ligtas na lugar. Ngunit ang sagot niya ay isang malamig na tingin. Sinabi niya sa akin na ginamit niya ang pera para sa investment ni Mama Renata dahil kailangan daw ng pamilya ang lupa sa Tagaytay. Nang sumbat ko sa kanya na pera iyon para sa panganganak at gatas ng bata, tinawanan niya lang ako at sinabing napakamakasarili ko raw. Ayon sa kanya, bilang asawa, ang pera ko ay pera rin niya at mas alam ng nanay niya kung paano palaguin iyon kaysa sa akin na probinsyana lamang. Para akong sinampal ng paulit-ulit ng kanyang mga salita. Ang aking sakripisyo, ang aking pagtitipid, ang bawat sentimo na hindi ko ginastos para sa sarili ko. Lahat ng yon ay binaliwala niya para lang masunod ang luho ng kanyang ina. Nang subukan kong tumayo upang ipaglaban ang karapatan ko, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking tiyan na para bang may pumipiga sa aking mattress. Napahawak ako sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Sa halip na tulungan ako, tiningnan lang ako ni Nicholas na parang isang abala. Sinabi niya na
Huwag akong mag-inarte dahil pagod siya sa trabaho at ayaw niya ng drama. Walang lingon-likod siyang lumabas ng kwarto at padarag na isinara ang pinto. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng aking pagguho. Ang katahimikan sa kwarto ay binasag ng malakas na buhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa bagyong nararamdaman ko sa loob. Muli akong nakaramdam ng matinding sakit, mas masakit kaysa kanina, at napaupo ako sa sahig. Sa aking pagyuko, napansin ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking mga binti. Nang tingnan ko ito, ang puting tiles ng sahig ay unti-unting nababahiran ng matingkad na pula. Nanlaki ang aking mga mata at nais kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang tanging narinig ko lamang ay ang mabilis at malakas na kabog ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Pinilit kong igalaw ang aking mga labi upang humingi ng saklolo, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang impit na ungol ng pagdurusa. Sa kabila ng ingay ng ulan, narinig ko ang mga yabag ni Nicolas sa pasilyo. Hindi siya bumalik para tingnan ako. Bagkus, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto at ang boses ni Mama Renata. Mahina man, ngunit dinig ko ang kanyang babala kay Nicolas na siguraduhin nitong malinis ang lahat ng ebidensya ng transaksyon. Siguraduhin mong hindi ito maaamoy ni Cassandra Sandoval. Ang mariing bulong niya na parang isang ahas na nagbabanta. Ang pangalang iyon ay bago sa aking pandinig, ngunit ang diin at pag-iingat sa boses ni Mama Renata ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa akin. Sa halip na mag-alala kung ayos lang ba ako o ang kanyang apo, mas inaalala pa nila ang kanilang mga sikreto at ang posibleng pagkabuko ng kanilang mga kasalanan. Ilang sandali pa, narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalayo sa pasilyo, sinundan ng pagkalansing ng mga susi at ang malakas na pagsara ng pinto sa may entrada. Ang tunog na yon ay nagsilbing hatol ng aking pag-iisa. Maya-maya pa, umugong ang makina ng sasakyan ni Nicolas at sa bawat segundong lumilipas, habang papalayo ang tunog nito, ay siya ring paglayo ng pag-asa kung may sasaklolo sa akin. Iniwan nila ako. Iniwan nila kaming mag-ina para sa isang gabi ng alak at pagsasaya habang ako ay unti-unting nauubusan ng lakas sa malamig na sahig ng aming kwarto. Pinilit kong gumapang patungo sa aking telepono na nahulog sa di kalayuan. Ang bawat pulgada ng paggalaw ay tila isang parusa. Ang sakit sa aking puson ay parang mga patalim na humihiwa sa aking kalamnan. Nang maabot ko ang telepono, nanlabo ang aking paningin dahil sa luhang humalo sa pawis. Sinubukan kong tawagan si Nicolas, umaasang baka sagutin niya. Baka may natitira pang kahit katiting na pagmamahal sa puso niya. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay ang walang katapusang ring na sinundan ng voicemail. Wala nang sumagot. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng ulan na walang humpay sa pagbayo sa bintana, tila nakikiiyak sa aking sinapit. Binitawan ko ang telepono at hinayaan itong dumulas sa aking nanginginig na mga daliri. Napatingin ako sa kisame habang ang lamig ay unti-unting yumayakap sa akin at ang pulang likido ay patuloy sa pagkalat sa aking paligid na parang isang mapait na dagat. Sa huling sandali bago ako lamunin ng dilim, isang tanong ang umaling-awngaw sa aking isipan. Sa dinami-dami ng bagyong hinarap ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan dito upang mag-isa sa gitna ng ulan? Nagising ang aking diwa sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan at ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na sahig na yumayakap sa aking pisngi. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri. Umaasang panaginip lamang ang lahat, ngunit ang matinding kirot sa aking puson ay agad na nagpaalala sa akin ng malagim na katotohanan. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at nakita ko ang pagbukas ng pinto sa may entrada. Isang siluweta ng pamilyar na babae ang tumambad sa akin, si Mama Renata. Nabuhayan ako ng loob. Kahit paano ay umasa akong
Sa kabila ng kanyang kalupitan, hindi niya matitiis na makita ang kanyang manugang at apo sa ganitong kalagayan. Inangat ko ang aking nanginginig na kamay patungo sa kanya. Ang aking bibig ay bumubuka upang humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas kundi hangin. Ngunit ang inaasahan kong saklolo ay nauwi sa isang pandudurog ng aking natitirang pag-asa. Huminto siya sa tapat ko, tiningnan ang aking kalagayan mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang basag na paso na nakakalat sa kanyang malinis na pasilyo. Sa halip na lumapit o tumawag ng ambulansya, isang irap ang pinakawalan niya bago siya nagsalita sa tonong puno ng yamot. Sinabi niya sa akin na tigilan ko na ang pag-iinarte dahil wala naman daw nanonood sa akin, at kung gusto ko raw humiga, doon ako pumunta sa kwarto dahil nagkakalat lang ako sa daanan. Pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang yon na mas masakit pa sa pisikal na sugat, tinalikuran niya ako at nagtuloy-tuloy sa kanyang silid. Iniwan akong nakahandusa at unti-unting nauubusan ng buhay. Ang huling hibla ng aking lakas ay naglaho kasabay ng pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Pumikit na lamang ako, handa ng sumuko, nang maramdaman ko ang magaspang ngunit mainit na mga palad na humawak sa aking balikat. Si Lola Pilar. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng takot habang tinatawag ang aking pangalan. Hindi ko na alam kung paano niya ako nabuhat o kung paano kami nakalabas ng mansyon nang hindi napapansin. Ngunit ang sumunod na memorya ko ay ang malamig na hangin ng gabi habang nakasakay kami sa isang maingay na tricycle. Ang bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng ibayong pasakit sa aking katawan. Ngunit mas masakit isipin na ang mga sasakyan ng aking asawa ay nakaparada lang sa garahe habang ako, ang kanyang asawa, ay isinusugod sa ospital sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan sa gitna ng ulan. Ang amoy ng gamot at alkohol ang sumalubong sa akin pagdilat ng aking mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot. Nasa tabi ko ang isang doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Hinaplos ko ang aking tiyan. Umaasang mararamdaman ko pa rin ang pamilyar na galaw sa loob. Ngunit ang sumalubong sa akin ay isang nakapangingilabot, nakahungkagan, umiling ang doktor. At sa mahinang boses ay binigkas ang mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Wala na ang bata. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa aking pandinig. Nag-iwan ng isang malalim na crater sa aking puso kung saan naroon dapat ang aking anak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Ang sakit ay sobrang lalim na hindi ito kayang ilabas ng anumang luho o hiyaw. Isa itong tahimik na pagkamatay ng aking kaluluwa. Ilang oras ang lumipas bago dumating si Nicholas. Pumasok siya sa kwarto, gusot ang damit at amoy alak, halatang galing sa isang kasiyahan. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko nakita ang pag-aalala ng isang ama na nawalan ng anak. Sa halip, agad siyang lumapit sa doktor at nagtanong kung may record ba ang insidenteng ito na pwedeng lumabas sa publiko dahil ayaw daw niyang maapektuhan ang imahe ng kanilang kumpanya. Tiningnan ko siya, ang lalaking minahal ko ng buong puso, at sa sandaling iyon, naging estranghero siya sa aking paningin. Ang kanyang pagkatao ay naging kasing itim ng gabi sa labas. Wala siyang pakialam sa akin, wala siyang pakialam sa aming anak. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang apelyidong Villarreal. Nang umalis sandali si Nicholas upang kausapin ang administrasyon ng ospital, lumapit sa akin si Lola Pilar. Hinawakan niya ang aking kamay nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at habag. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na init ng pagmamahal simula nang tumapak ako sa bahay ng mga Villarreal. Yumuko si Lola Pilar at sa isang halos hindi marinig na bulong, sinabi niya sa akin na magpakatatag ako dahil hindi ito ang unang pagkakataon na may batang pinatay ang bahay na yon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kilabot sa aking gulugod.
Isang misteryong nagbabadya ng mas malalim at madilim na lihim ng pamilyang aking pinakasalan. Bago pa man ako makapagtanong, bumukas ang pinto at pumasok si Mama Renata. Ang kanyang presensya ay agad na bumago sa ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Mula sa lungkot ay napalitan ito ng tensyon. Wala siyang dalang bulaklak o prutas. Tumayo siya sa paanan ng aking kama. Tinitigan ako ng walang bahid ng pagsisisi at binuksan ang kanyang mamahaling bag. Kumuha siya ng isang makapal na sobre ng pera at inihagis ito sa aking paanan. Ang sobre ay dumapo sa aking kumot na parang isang sampal. Sinabi niya sa akin na gamitin ko ang pera para magpagaling at bumili ng vitamins, sabay sumbat na kasalanan ko ang nangyari dahil mahina ang aking katawan at hindi ko inalagaan ang aking sarili. Tinalikuran niya ako agad na parang isang negosyong nalugi, habang ako ay naiwan na nakatitig sa sobrang naglalaman ng kabayaran sa buhay ng aking anak. Sa mga sumunod na araw, naging perpekto ang aking pagganap bilang isang masunuring asawa. Nagsuot ako ng maskara ng pagpapakumbaba, isang balat kayo na itinago ang nagngangalit na bagyo sa aking kalooban. Tuwing umaga, inihahanda ko ang kape ni Nicholas nang may tamang timpla ng asukal at gatas at inaayos ang mga unan ni Mama Renata sa sala ng walang imik. Tinitiyak na walang kahit anong reklamo ang mamumutawi sa kanilang mga labi. Ang bawat opo at sige po na lumalabas sa aking bibig ay tila mapait na abdo na kailangan kong lunukin, ngunit alam kong ito ang tanging paraan upang humupa ang kanilang paghihinala at lumuwag ang kadenang nakapulupot sa aking leeg. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang kilos. Naging kampante sila. Inakalang tuluyan na nilang nabali ang aking pakpak at tinanggap ko na ang aking kapalaran bilang isang aliping palamuti sa kanilang mansyon. Nang masigurado kong abala sila sa pakikipag-usap sa mga bagong investor sa garden, nagkaroon ako ng pagkakataong buksan muli ang lumang baul na gawa sa nara, ang nag-iisang pamana ni tatay na hindi pinag-interesan ni Nicholas dahil luma at gasgas na ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at verge ng mga litrato, nakakapako ang isang manipis na envelope na matagal ko nang kinalimutan. Sa loob nito ay isang lumang liham na ninilaw na ang papel at kumukupas na ang tinta. Ito ay sulat mula sa isang nagngangalang Attorney Arturo Sandoval, ang ama ni Cassandra, na nagpapahayag ng malalim na pasasalamat kay tatay dahil sa pagliligtas nito sa kanyang buhay noong panahon ng isang malaking bagyo sa Batangas, dekada na ang nakalilipas. Nakasaad sa huling bahagi ng liham na kung kailanganin man ng aming pamilya ng tulong, bukas ang kanilang tanggapan anumang oras. Ang pirasong papel na ito, na dating walang halaga sa akin, ay tila naging isang mapa ng kayamanan sa gitna ng aking kawalan. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Halos tumalo ng puso ko sa kaba nang lingunin ko ito. Ngunit nakahinga ako nang maluwag nang makita ko ang maamong mukha ni Lola Pilar. Wala siyang imik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Mula sa bulsa ng kanyang apron, dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang cellphone. Isang modelong keypad na matagal ng laos ngunit gumagana pa. Inabot niya ito sa akin nang nanginginig ang mga kamay. Binulong niya na itinago niya ito mula pa noong nakaraang taon dahil bawal ang cellphone sa mga katulong, ngunit mas kailangan ko raw ito ngayon. Ang simpleng bagay na ito ay naging simbolo ng aming tahimik na alyansa, isang maliit na rebelyon laban sa mga taong umaapi sa amin. Nagtungo ako sa kwarto at isinara ang pinto nang dahan-dahan, tinitiyak na ang lock ay lumapat nang walang nililikhang ingay na maaaring makaagaw ng pansin. Ang katahimikan ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa akin.
Naupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang telepono at ang punit-punit na calling card na nakuha ko sa basurahan. Ang bawat pindot ko sa keypad ay tila isang malaking sugal. Ang bawat numero ay isang hakbang palayo sa impyernong ito at palapit sa isang hindi siguradong kinabukasan. Sa aking isipan, nagdadasal ako na sana ay totoo ang nakasaad sa lumang liham, na sana ay buhay pa ang utang na loob ng mga Sandoval sa aking ama. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga at naghintay. Ang tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila napakatagal, kasabay ng mabilis at malakas na kabog ng aking dibdib na parang gustong kumawala sa aking tadyang. Nang marinig ko ang boses ng isang babae sa kabilang linya, formal, mataray, at propesyonal, halos mawalan ako ng boses. Nagpakilala ako sa mahinang tinig bilang anak ni Mang Carding mula sa Batangas, ang lalaking nagligtas sa kanyang ama noong bagyong Rosing. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya, isang nakakabinging puwang na nagdulot sa akin ng takot na baka ibaba niya ang tawag. Ngunit nang magsalita muli si Cassandra, nandoon ang pagbabago sa kanyang tono. Mula sa pagiging malamig ay naging mausisa at seryoso. Sinabi niyang naaalala niya ang kwento ng kanyang ama at handa siyang makinig. Habang nagkukwento ako ng mabilisan tungkol sa aking sitwasyon, bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag sa pasilyo na papalapit sa aming kwarto. Nanigas ang aking buong katawan. Ang dugo ko ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Mabilis kong ibinaba ang tawag nang hindi man lang nagpapaalam at dali-daling isiniksik ang telepono sa ilalim ng unan sa aking likuran. Inayos ko ang aking pagkakaupo. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga at pinunasan ang malamig na pawis na namuo sa aking noo gamit ang likod ng aking palad. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis na para bang dinig na dinig ang bawat pintig nito sa katahimikan ng silid. Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag, biglang bumukas ang pinto ng padarag. Pumasok si Mama Renata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatuon direkta sa akin. Wala siyang katok, wala siyang pasabi. Tanging ang awtoridad ng isang reynang nagdududa sa kanyang nasasakupan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa matinding hinala habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kama. Ang kanyang anino ay unti-unting tumakip sa akin, nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Huminto siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Ang kanyang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng nakatagong panganib. Nang tanungin niya ako kung bakit ako namumutla at ano ang itinatago ko sa aking likuran, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking gulugod dahil alam kong isang maling galaw ko lang, matutuklasan niya ang aking nag-iisang sandata at tuluyan na akong mawawalan ng pag-asa. Ang bigat ng tingin ni Mama Renata ay tila isang pisikal na bagay na dumadagan sa aking balikat. Humihingi ng paliwanag sa aking kahina-hinalang ikinikilos. Sa sandaling iyon, ang takot ay halos lumunod sa akin. Ngunit ang alaala ng aking nawalang anak ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang magsinungaling. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay mula sa ilalim ng unan, ngunit hindi ang telepono ang aking hawak, kundi ang isang lumang ultrasound photo, ang unang larawan ng aming anghel na hindi na nasilayan ang liwanag. Iniharap ko ito sa kanya, kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Hindi na kailangan pang umarte dahil ang sakit ay totoo at sariwa pa rin sa aking puso. Sinabi ko sa kanya sa garalgal na boses na tinitingnan ko lang ang litrato ng aking anak dahil miss na miss ko na siya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mama Renata. Mula sa hinala ay napalitan ito ng matinding pagkadismaya
at inis. Para sa kanya, ang pag-iyak ay tanda ng kahinaan at ang pagdadalamhati ay isang pag-aaksaya ng oras. Umismid siya at sinabing ang drama ko raw ay nakakasira ng araw at ipinaalala niya sa akin na ang mga Villarreal ay hindi iyakin. Tinalikuran niya ako ng walang pasabi at lumabas ng kwarto. Iniwan akong humihingal sa luwag ng pakiramdam na hindi ako nabuko. Nang masigurado kong malayo na siya, muli kong kinapa ang telepono at itinago ito sa mas ligtas na lugar sa loob ng aking bra, malapit sa aking puso. Kinabukasan, sa tulong ng mabilis na sinyasan namin ni Lola Pilar, nagawa kong tumakas habang abala si Nicholas sa opisina at si Mama Renata naman ay nasa spa. Nagtagpo kami ni Attorney Cassandra Sandoval sa isang maliit at tago na kapihan sa dulo ng syudad, malayo sa matang mapanghusga ng mga kakilala ng aking asawa. Ibang-iba ang kanyang aura sa personal. Siya ay nakaupo ng tuwid, suot ang isang simpleng blazer, at ang kanyang mga mata ay matatalim na tila kayang basahin ang aking buong pagkatao sa isang tingin lang. Inilatag ko sa harap niya ang mga ebidensya ng bank transfers at ang kwento ng aking pagkawala. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon nang marinig niya ang tungkol sa aking anak at sa pang-aabuso. Hindi siya agad nangako ng tagumpay. Sa halip, naging prangka siya sa akin na mahirap kalabanin ang mga Villarreal dahil sa impluwensya nila. Ngunit may binanggit siyang isang bagay na nagbigay sa akin ng direksyon, ang red ledger o ang pulang kwaderno. Ayon sa kanyang mga source, lahat ng iligal na transaksyon ng kumpanya at ng pamilya, pati na ang mga suhol at pananakot, ay nakatala sa isang kwadernong itinatago ni Nicholas sa kanyang personal na vault. Kung makukuha namin yon, hindi lang namin sila matatalo. Mapapabagsak namin ang buong imperyo nila. Bago kami maghiwalay, inabot ni Cassandra ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Sinabi niya sa akin na sa labang ito, hindi lang ako kliyente at siya ay abogado. Kami ay dalawang babaeng magtutulungan upang ituwid ang baluktot na sistema. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Bumalik ako sa mansyon bago pa man dumating ang aking asawa. Ang puso ko ay puno ng kaba, ngunit may halong pananabik. Nang gabing iyon, dumating si Nicholas na may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa pilus. Iniabot niya ito sa akin nang may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang mamahaling pulseras na puno ng diamante. Sinuot niya ito sa aking pulsuhan at sinabing regalo niya ito bilang pasasalamat sa aking pagiging mabait nitong mga nakaraang araw. Tinitigan ko ang kumikinang na alahas sa aking braso. Hindi ito mukhang regalo, mukha itong posas. Isang gintong kadena upang manatili akong nakatali sa kanya. At sa kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang biglaang kabaitan ay nagdulot ng mas malalim na pangamba sa akin. Ano pa ang kapalit ng halagang ito? Nang mahimbing na ang tulog ni Nicholas dahil sa alak, dahan-dahan akong bumangon. Ang layunin ko ay ang opisina niya, kung saan naroon ang vault na naglalaman ng pulang kwaderno. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay maingat. Tinitiyak na ang aking mga paa ay hindi lilikha ng anumang ingay sa sahig na kahoy. Narating ko ang pinto ng opisina. Ang aking pag-asa ay mataas na. Baka naiwan itong bukas o kaya ay alam ko pa rin ang susi. Ngunit nang hawakan ko ang seradura, nanlamig ang aking buong katawan. Wala na ang dating susiyan. Pinalitan na ito ng isang makabago at high-tech na lock na may ilaw na pula. Isang biometric scanner. Kailangan nito ng fingerprint upang bumukas. Napasandal ako sa pinto. Ang aking mga daliri ay dumudulas sa makinis na metal ng bagong seradura. Nasa loob ang susi sa aking kalayaan, ngunit paano ko bubuksan ang pinto kung ang tanging susi ay ang daliri ng taong mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto? Ang bagong seradura sa pinto ng opisina
ay naging isang pader na humaharang sa aking mga plano. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lamang nitong pinagtibay ang aking determinasyon. Alam kong kailangan ko ng perpektong pagkakataon, isang plano na hindi mag-iiwan ng kahit anong bakas ng pagdududa. At ang pagkakataong yon ay dumating mismo sa akin makalipas ang 2 araw. Sa anyo ng isang makapal na folder na inilapag ni Nicholas sa mesa habang kami ay nag-aagahan. "Althea, I need you to sign this," sabi niya sa tonong hindi nagtatanong, kundi naguutos. "Deed of sale to para sa lupa ninyo sa Batangas. It's time to transfer the title to the company." Ang kanyang mga salita ay malamig at walang emosyon, na para bang ang pinapipirmahan niya sa akin ay resibo lamang ng grocery at hindi ang huling piraso ng lupaing iniwan ng aking mga magulang. Ngumiti ako ng matamis, isang nangiting pinraktis ko sa salamin, at sinabing oo naman. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit idinagdag ko na ang orihinal na titulo ay nasa bahay namin sa probinsya at kailangan kong umuwi upang personal na kunin ito. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Marahil ay dahil sa aking ipinapakitang pagsunod. Nang gabing iyon, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Inilabas ko ang pinakamamahaling alak na nakatago sa kanilang wine cellar at sinalinan ko ang kanyang kopita ng paulit-ulit. Suot ko ang maskara ng isang mapagmahal at malambing na asawa, tumatawa sa kanyang mga lumang biro at hinahaplos ang kanyang braso sa paraang dati kong ginagawa noong kami nagsisimula pa lamang. Ang bawat pagdikit ng aking balat sa kanya ay nagdudulot ng pandidiri sa aking kalooban. Ngunit tiniis ko ito. Ang aking pag-arte ay naging epektibo. Nakita ko ang pagluuwag ng kanyang pag-iingat, ang pagbabalik ng arogansya sa kanyang mga mata, na tila sinasabing hawak na niya ako muli sa kanyang mga palad. Hindi nagtagal. Bumigat ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang nilamon ng kalasingan sa aming kama. Hinintay ko ang malalim at mabagal na ritmo ng kanyang paghinga. Isang senyales na mahimbing na ang kanyang pagkakatulog. Dahan-dahan akong bumangon. Ang aking mga kilos ay kasing gaan ng isang anino sa dilim. Kumuha ako ng malinaw na tape mula sa drawer at lumapit sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang natutulog na mukha. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, mukha siyang payapa, halos inosente. Ngunit alam ko ang kasamaang natutulog sa likod ng maamo niyang anyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila pumapaso sa aking malamig na palad. Pagkatapos kong makuha ang kailangan ko, agad kong pinunasan ang aking kamay sa aking damit na para bang nadikitan ako ng isang bagay na marumi at nakakadiri. Maingat kong idinikit ang tape sa kanyang kanang hinlalaki, ang daliring madalas niyang gamitin, at mariin ngunit marahan kong idiniin ito. Pinakiramdaman ko ang bawat paghinga niya, handang bumitaw anumang oras kung magpapakita siya ng senyales ng paggising. Nang masigurado kong nakuha ko na ang malinaw na marka ng kanyang fingerprint, dahan-dahan ko itong tinuklap at maingat na idinikit sa isang piraso ng salamin. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok, isang halo ng takot at pananabik sa aking dibdib. Dala ang aking susi, isang piraso ng tape na may bakas ng kataksilan. Naglakad ako pabalik sa pasilyo patungo sa opisina. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi at ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga. Itinapat ko ang salamin sa biometric scanner. Isang pulang ilaw ang sumilay mula sa aparato. Sinusuri ang markang iniwan ko. Ang ilang segundong paghihintay ay tila isang kawalang hanggan. At pagkatapos, isang halos hindi marinig na tunog ang nagmula sa seradura, kasabay ng pagpalit ng ilaw mula sa pula patungong berde. Bumukas ang pinto. Pumasok ako sa madilim na opisina at agad na tinungo ang vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting.
Gamit ang lumang kombinasyon na minsan kong nakita sa isang papel sa ilalim ng kanyang desk, bumukas din ito. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles at mga bundle ng pera, nakita ko ang aking hinahanap, isang makapal na kwadernong kulay pula, ang Red Ledger. Ngunit sa tabi nito, may isa pang folder na nakaagaw ng aking pansin. Nakasulat sa labas nito, sa sulat kamay ni Nicholas, ang pangalan ng taong hindi ko inaasahan, Lola Pilar. Bago ko pa man ito mahawakan upang usisain, isang liwanag ang biglang gumuhit sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang anino ang humarang sa liwanag na yon, at kasabay nito, narinig ko ang mahina, ngunit pamilyar na mga yabag na huminto sa tapat mismo ng pinto ng opisina. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na tambol sa loob ng aking dibdib habang nakatayo ako sa gitna ng kadiliman. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang mga yabag sa labas ay huminto at ang anino sa ilalim ng pinto ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa isang kisap mata, binitawan ko ang lahat ng aking hawak sa vault at mabilis ngunit walang ingay na nagtago sa likod ng makapal at mabigat na kurtina sa tabi ng bintana. Isiniksik ko ang aking sarili sa pader. Pinipigilan ang aking paghinga hanggang sa manikip ang aking dibdib. Umaasang magiging isa ako sa dilim. Ang marahang pagpihit ng seradura ay nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng opisina. Pumasok si Mama Renata. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. Naglakad siya patungo sa mesa ni Nicholas, hinawakan ng ilang papeles at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng vault. Nanigas ako nang makita kong bahagyang gumalaw ang painting na nakatakip dito. Ngunit sa halip na suriin ito, umiling lamang siya at bumulong sa sarili. Sapat na para marinig ko. Parang may mali sa babaeng yon. Masyado nang mabait. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas. Isinarang muli ang pinto at ibinalik ang opisina sa kadiliman. Naghintay ako ng ilang minuto bago ako lumabas sa aking pinagtataguan. Ang aking mga tuhod ay nanginginig at nanghihina. Hindi ko na sinayang ang oras. Gamit ang luma, ngunit mapagkakatiwala ang telepono mula kay Lola Pilar, mabilis kong kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng pulang kwaderno. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ko ang bawat pahina na naglalaman ng mga pangalan, petsa, at malalaking halaga ng pera, isang testamento sa kanilang kasakiman at korupsyon. Nang matapos, maingat kong isinara ang vault, ibinalik ang painting sa tamang posisyon, at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Kinabukasan, habang naghahanda kami ng almusal ni Lola Pilar sa kusina, nagkaroon ako ng pagkakataon. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanyang tulong at pagkatapos ay maingat kong binanggit na may nakita akong mga lumang file sa opisina na may pangalan niya. Sa isang iglap, nabitawan ni Lola Pilar ang kutsarang kanyang hawak. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na tiles ay tila gumising sa isang natutulog na pighati sa kanyang mga mata. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata at sa garalgal na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang asawa pala ang dating personal na driver ng ama ni Nicholas. Isang araw, inutusan itong magdala ng isang bag na hindi nito alam ay naglalaman ng ebidensya laban sa isang kalaban sa negosyo. Upang maging malinis ang pangalan ng mga Villarreal, ipinain nila ang asawa ni Lola Pilar. Ipinakulong, sinira ang pangalan at namatay sa loob ng kulungan dahil sa sakit sa puso. Ang kanilang mga anak ay napilitang huminto sa pag-aaral at ang kanilang pamilya ay nawalan ng lahat. Si Lola Pilar ay nanatili sa mansyon hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa isang tahimik na panunumpa na balang araw, masasaksihan niya ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang buhay.
Ang kanyang kwento ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na mga kamay na sumasalamin sa hirap at sakripisyo. Tinitigan ko siya sa mata at tinanong kung handa ba siyang tumestigo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa aming magkahawak na kamay. Tumango siya ng dahan-dahan at sa kanyang pagtango, naramdaman ko ang pagtibay ng aming paninindigan. Hindi lang ito para sa iyo, Hija. Bulong niya. Para ito sa lahat ng sinira nila. Nang hapong iyon, umuwi si Nicholas na gusot ang muka at iritado. Inihagis niya sa mesa ang isang sobre na may selyo ng korte. Nang tanungin ko kung ano iyon, sinabi niyang isa lamang itong maliit na kaso mula sa isang dating empleyado na nagrereklamo. Ngunit sa paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin at sa pagkuyom ng kanyang mga kamao, alam kong nagsisinungaling siya. Ang mga bitak sa pader ng kanilang imperyo ay nagsisimula ng lumitaw. Habang naglilinis ako ng aming kwarto bago matulog, naramdaman ko ang pag-vibrate ng teleponong nakatago sa ilalim ng kutsyon. Isang mensahe mula kay Cassandra. Binuksan ko ito at ang mga salitang nabasa ko ay nagdulot ng panibagong alon ng kaba at pag-aalinlangan sa aking dibdib. Ang mensahe ay maikli, ngunit mabigat ang kahulugan. Althea, the documents are strong, but they can argue you forged them. We need more. Kailangan natin ng personal na ebidensya ng pang-aabuso. Something visual, something undeniable. Pagkatapos ay may kasunod itong tanong na tila isang hamon. Kaya mo bang galitin siya? Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tumatagos sa aking isipan na parang mga bubog. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Cassandra. Ang mga papeles ay maaring itanggi. Ang mga testimonya ay maaaring pagdudahan, ngunit ang isang video, isang malinaw na katibayan ng kanyang kalupitan, ay hindi kailanman maipagkakaila. Ngunit ang kapalit nito ay ang aking sariling kaligtasan. Kailangan kong sadyaing painitin ang ulo ni Mama, Renata, na alam kong kayang manakit ng walang pag-aalinlangan. Kailangan kong kusang pumasok sa lungga ng leon, dalhin ang aking sarili sa bingit ng panganib upang makuha ang sandatang wawasak sa kanila. Tumingin ako sa salamin at tinitigan ang aking sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pagod na. Puno ng mga sugat na hindi nakikita. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may determinasyon na hindi pa ganito katindi. Hindi na ito tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa katarungan para sa aking anak, para kay Lola Pilar at sa kanyang asawa, at para sa babaeng minsang nangarap ng isang masayang pamilya. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking loob, at nag-reply sa mensahe ni Cassandra ng isang salita lamang, oo. Isang salita na nagselyo sa aking desisyon na isakripisyo ang aking katawan upang iligtas ang aking kaluluwa. Kinabukasan, sa pamamagitan ng isang maliit na bayong ng gulay na iniabot sa akin ni Lola Pilar sa kusina, nakuha ko ang isang maliit na kahon mula kay Cassandra. Sa loob nito ay isang simpleng blusa na may kakaibang butones sa dibdib, isang butones na may maliit at halos hindi mapansing lente sa gitna, isang hidden camera. Habang suot ko ang blusa sa harap ng salamin, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na ang aking sandata, ngunit ito rin ang aking pain. Ang aking katawan ang magiging entablado ng isang palabas ng kalupitan, at ang butones na ito ang magiging tanging manunood na magkukwento ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking sarili at lumabas ng kwarto, handa nang harapin ang halimaw sa kanyang sariling lungga. Ang aking target ay ang paboritong Ming Dynasty vase ni Mama Renata, isang mamahaling florera na nakapatong sa isang marmol na pedestal sa gitna ng sala. Ito ang kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng bisita, isang simbolo ng kanyang yaman at kapangyarihan. Dala-dala ang isang basahan
Nagkunwari akong nagpupunas ng alikabok sa paligid nito. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng aking gagawin. Pinakiramdaman ko ang paligid, siniguradong nakatingin siya sa akin mula sa kanyang kinauupuan habang nagbabasa ng dyaryo. Sa isang sinadyang pagkakamali, bahagya kong sinagi ang pedestal. Ang plorera ay umuga at sa isang iglap, nahulog ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng pagbasag ng mamahaling porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong mansyon. Para itong isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Napatayo si Mama Renata. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang dyaryong kanyang hawak ay nayupi sa kanyang kamao. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng pagbabanta. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan sa gitna ng mga basag na piraso. Tiningnan ko siya sa mata. Ipinapakita ang takot sa aking mukha. Ngunit sa loob-loob ko ay pinipindot ko na ang maliit na recorder sa aking bulsa. Wala kang kwentang babae. Ang kanyang sigaw na tila kulog. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Mas mahal pa yan sa buong pagkatao mo. At pagkatapos ay dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi. Ang sakit ay bigla at matalas. Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking balat at ang pag-ugong sa aking tainga. Napabaling ang aking mukha sa gilid, ngunit hindi ako bumagsak. Tiniis ko. Alam kong kailangan kong tiisin. Sinundan pa yon ng sunod-sunod na paghampas sa aking braso at likod. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa kaysa sa kanyang mga sampal. Isinumbat niya ang aking probinsyanang pinagmulan, ang aking kawalan ng pinag-aralan, at ang aking pagiging salot sa pamilya Villarreal. At pagkatapos, binitiwan niya ang pinakamasakit na salita. Sinabi niya na siguro ay mabuti na ring nawala ang dinadala ko dahil baka maging kasing lampa at walang silbi ko lang daw iyon. Sa sandaling iyon, ang mga luhang dumaloy sa aking pisngi ay naging totoo. Ang sakit ng kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso na parang isang punyal. Ginising ang pighating pilit kong ibinabaon. Ngunit sa likod ng sakit, ang aking isipan ay nanatiling malamig at alerto. Tinitiyak na ang lente ng kamera ay nakatutok sa kanyang nagwawalang mukha. Nang mapagod siya sa pananakit, itinulak niya ako ng malakas dahilan upang mapaupo ako sa sahig, sa gitna ng mga bubog. Tinalikuran niya ako, humihingal sa galit at umakyat sa kanyang kwarto. Naiwan akong mag-isa, nanginginig. Ang aking katawan ay puno ng sakit, ngunit ang aking kaluluwa ay nagdiriwang ng isang tahimik na tagumpay. Dahan-dahan akong tumayo at nagtungo sa aming banyo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang malaking pulang marka ang bumakat sa aking pisngi at nagsisimula nang mangitim ang aking braso. Hinawakan ko ang pasa sa aking mukha. Hindi ito simbolo ng aking pagkatalo. Ito ang selyo ng kanyang pagkakasala. Ito ang ebidensyang magpapabagsak sa kanya. Bumulong ako sa aking sariling refleksyon. Ito na ang huling marka na iiwan mo sa akin. Nang gabing iyon, nakita ni Nicholas ang mga pasa sa aking katawan habang nagbibihis ako. Tumingin siya saglit, isang mabilis na sulyap na walang bahid ng pag-aalala. At pagkatapos ay umiwas ng tingin na parang walang nakita. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa isang sigaw. Ito ay isang malinaw na pag-amin sa kanyang kaduwagan at pakikipagsabwatan. Kinabukasan, habang nag-aagahan, ipinahayag ni Mama Renata na magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng Villarreal Corporation. Isang granding selebrasyon na dadaluhan ng lahat ng importanteng tao sa lipunan. Tumingin siya sa akin nang may ngisi ng isang nagwagi. Pagkatapos ay idinagdag niya na para maiwasan ng anumang aksidente o kahihiyan,
Mananatili lamang ako sa aking kwarto sa araw ng party. Inutusan niya ang mga katulong na siguraduhing hindi ako makakalabas, na para bang isa akong bilanggo sa sarili kong pamamahay. Ang kanyang mga salita ay hindi na nakasakit sa akin. Sa halip, ito ang nagbigay sa akin ng perpektong pagkakataon. Ang kanilang entablado ng tagumpay, ang magiging lugar ng kanilang pagbagsak. Dumating ang araw ng ika-50 anibersaryo ng Villarreal Corporation. Mula sa bintana ng aking kwarto, tanaw ko ang pagdating ng mga mamahaling sasakyan, ang pagbaba ng mga taong nakasuot ng mga kumikinang na bestida at eleganteng barong. Naririnig ko ang mahinang saliw ng musika mula sa orkestra at ang masayang tawanan ng mga panauhin na umaakyat sa pasilyo. Ang buong mansyon ay buhay na buhay sa isang pagdiriwang ng kasinungalingan, habang ako ay nakakulong sa aking silid, isang bilanggo, sa gitna ng kanilang kasiyahan. Narinig ko ang pagpihit ng susi sa seradura mula sa labas kaninang umaga. Isang tunog na nagselyo sa aking pagkakakulong, ngunit hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang kapayapaan ng isang sundalong naghihintay ng tamang oras para sa kanyang pagsalakay. Nang ang lahat ay abala na sa engrandeng bulwagan, isang marang paggalaw sa pinto na nag-uugnay sa silid ng mga katulong ang nakaagaw ng aking pansin. Dahan-dahan itong bumukas at sumilip si Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pagmamadali. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Isang tango lamang mula sa kanya ay sapat na. Sumunod ako sa kanya palabas sa likurang pinto, sa daanang ginagamit ng mga basurero, malayo sa mga mata ng mga gwardiya. Tinahak namin ang madamong bahagi ng hardin. Ang aking mga paa ay lumulubog sa mamasa-masang lupa. Sa aming pagtakas, isang tingin ng pasasalamat at pag-iingat ang ibinigay ko sa matanda. Ang kanyang simpleng katapatan ang naging susi sa aking paglaya. Isang itim at hindi kapansin-pansing sasakyan ang naghihintay sa amin sa isang madilim na eskinita sa likod ng mansyon. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Cassandra. Seryoso ang mukha ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Mabilis akong pumasok at umalis kami nang walang ingay. Sa salamin sa gilid ng sasakyan, pinanood ko ang pagliit ng mansyon ng mga Villarreal hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lamang sa kadiliman. Kasabay ng paglaho nito sa aking paningin ay ang paglaho ng babaeng mahina at palaging umiiyak na minsan kong nakilala. Dinala ako ni Cassandra sa isang pribadong suite sa isang hotel. Sa loob, naghihintay ang isang pangkat ng mga tao. Isang makeup artist, isang hairstylist, at isang rack ng mga damit. Dito nagsimula ang aking transformasyon. Hinubad ko ang luma at kupas na bestidang pantulog na suot ko. Ang damit na naging uniforme ng aking kalungkutan. Kasabay ng pagtanggal ko rito ay ang paghubad ko sa aking lumang pagkatao. Pagkatapos, ay isinuot ko ang isang damit na pula, isang kulay na kasing tapang ng dugo at kasing sidhi ng apoy. Ito ang damit na nabili ko mula sa perang pinagbentahan ko ng aking wedding ring. Ang huling bagay na nag-uugnay sa akin kay Nicolas. Ang bawat sentimo nito ay nagmula sa aking sariling sakripisyo at ang bawat sinulid nito ay sumisigaw ng aking pagbangon. Nang humarap ako sa salamin, isang babaeng hindi ko na halos makilala ang tumitig pabalik sa akin. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay may banayad na kolorete na nagtatago sa mga pasa, ngunit nagpapatingkad sa bagsik ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang Althea na taga Batangas na mahinhin at simple. Ang babaeng nakatayo sa aking harapan ngayon ay isang reyna, handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Bumalik kami sa venue ng party. Ngunit sa pagkakataong ito, pumasok kami sa service entrance. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng entablado,
Ibinigay sa akin ni Cassandra ang isang maliit na USB at isang mikropono. Handa ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Tumango ako. Ang aking mga kamay ay malamig, ngunit hindi nanginginig. Mula sa siwang ng kurtina, tanaw ko ang entablado. Nakatayo roon si Nicolas, may hawak na kupitan ng champagne, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa integridad, karangalan, at halaga ng pamilya. Ang bawat salita niya ay isang kabalintunaan, isang kasinungalingang ikinakalat sa daan-daang taong pumapalakpak sa kanya. Sa tabi niya, si Mama Renata ay nakangiti ng buong pagmamalaki, naliligo sa papuri at respeto na hindi naman para sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon nang ngingiti sila ng ganyan. Sa isang senyas mula kay Cassandra sa isang tekniko sa likod, ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay sabay-sabay na namatay. Nilamon ang karangyaan ng isang biglaan at ganap na kadiliman. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Sa gitna ng kanilang pagkalito at bulungan, isang boses ang pumunit sa katahimikan, malinaw at matatag. Pinalakas ng sound system ng buong bulwagan. Iyon ang aking boses. Magandang gabi, mahal kong asawa. Magandang gabi, Mama. Kasabay ng aking mga salita, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumutok sa akin mula sa itaas. Ginagawa akong sentro ng atensyon sa madilim na bulwagan. Dahan-dahan akong humakbang paakyat sa entablado. Ang bawat galaw ko ay kalmado at may bigat. Ang aking pulang bestida ay tila apoy sa gitna ng kadiliman. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat mula sa daan-daang panauhin. Ang kanilang mga bulungan ay unti-unting lumakas na parang isang kulumpon ng mga bubuyog. Sa entablado, nakita ko ang pagkatulala sa mukha ni Nicolas. Ang kanyang kopita ng champagne ay nanatiling nakabitin sa ere. Si Mama Renata naman, ang nangiti sa kanyang mga labi, ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkasuklam at hindi paniniwala. Ikinagagalak kong makita kayong lahat ngayong gabi. Patuloy ko sa mikropono, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Nandito ako para magbahagi ng isang kwento. Isang totoong kwento tungkol sa integridad at karangalan ng pamilyang Villarreal. Sa isang senyas, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga tagumpay ay biglang nagliwanag. Ang unang lumabas ay hindi mga larawan ng kanilang mga proyekto, kundi ang video na kuha mula sa butones ng aking blusa. Malinaw na malinaw sa screen ang galit na mukha ni Mama Renata habang paulit-ulit akong sinasampal at tinutulak. Ang kanyang bawat malupit na salita, ang pagtawag sa akin na walang kwenta, ang pagsumbat sa aking pinagmulan, at ang masakit na pag-alipusta sa aking nawalang anak ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinalakas ng sound system, ang tawanan at bulungan kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nakatitig sa screen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkadiri. Kasunod ng video, ipinakita ang mga kopya ng bank statement. Malinaw na ipinapakita ang paglipat ng lahat ng aking ipon patungo sa account ni Nicolas nang walang pahintulot. At pagkatapos, ang huling dagok, ang mga pahina mula sa Red Ledger, ang mga pangalan ng mga politiko, ang mga halaga ng suhol, ang mga ilegal na transaksyon, lahat ay nakalantad para makita ng buong mundo. Ang katahimikan ay nabasag ng mga nagkakagulong-bulungan mula sa mga investors at board members. Ang mga reporter sa likuran ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga kamera. Ang walang tigil na pag-ilaw ng kanilang mga flash ay tila mga kidlat sa loob ng madilim na bulwagan. Sinungaling! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan. Ang sigaw ni Mama Renata na tila isang nasusukol na hayop. Sinugod niya ako sa entablado, ngunit bago pa man niya ako maabot, hinarang siya ng mga security guard.
Paalisin niyo ang babaeng yan dito. Security! Si Nicholas naman ay namumutla na parang isang patay, nanginginig na itinuturo ang screen. That's fabricated. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang laman at walang sino mang naniwala sa kanya. Habang nagkakagulo sa entablado, isang landas ang nabuksan sa gitna ng mga tao. Naglakad si Cassandra patungo sa amin, kalmado at may awtoridad, kasama ang ilang unipormadong pulis. Huminto siya sa harap ng mga Villarreal at inilabas ang isang papeles. Doña Renata Villarreal, Nicholas Villarreal, kayo ay inaaresto sa salang qualified theft, falsification of documents, at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa puntong yun, tuluyang nawala sa sarili si Mama Renata. Nakawala siya sa pagkakahawak ng mga gwardya at muling sinugod ako. Ang kanyang mga kuko ay handang dumakot sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Sinalubong ko ang kanyang pagsugod, hinawakan ang kanyang pulsuhan ng buong higpit at itinulak siya palayo sa akin nang may lakas na hindi niya inaasahan. Natumba siya sa sahig. Tinitigan ko siya mula sa itaas at sinabi sa malamig na boses, "Huwag mo na akong hahawakan ulit." Ang sandaling iyon ay tila tumigil. Ang dating makapangyarihang matriarch ng mga Villarreal ay nakahandusay sa sahig, talunan at kahiya-hiya. Lumapit ang mga pulis at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod, habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga panunumbat. Ganon din ang ginawa nila kay Nicholas na hindi na halos makagalaw dahil sa pagkabigla. Habang hinihila sila palabas ng bulwagan sa gitna ng walang tigil na pag-ilaw ng mga kamera, ang kanilang palasyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nakatayo lang ako sa entablado, pinapanood ang paglisan ng 2 taong sumira sa aking buhay. Sa bawat hakbang nila palayo, nararamdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking dibdib na para bang isang napakabigat na bato ang tinanggal mula rito. Nang tuluyan na silang mawala sa aking paningin, ang lakas na bumuhay sa akin sa buong gabing iyon ay bigla na lang naglaho. Nanlabo ang aking paningin, umikot ang aking paligid, at ang huli kong naramdaman ay ang pagbagsak ng aking katawan sa malamig na sahig ng entablado habang tinatawag ni Cassandra ang aking pangalan. Nagmulat ako ng mga mata, hindi sa amoy ng gamot, kundi sa amoy ng sabaw ng manok, na pamilyar at nagdudulot ng kapanatagan. Ang puting kisame ng ospital ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba. Sa aking kaliwa, nakita ko si Cassandra, nakasandal sa upuan at mahimbing na natutulog. Ang kanyang profesional na anyo ay napalitan ng pagod. Sa aking kanan, si Lola Pilar ay dahan-dahang nagbabalat ng mansanas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng ginhawa nang makita akong gising na. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa pagkakataong ito, nang magising ako sa isang silid ng ospital, hindi na ako nag-iisa. Naging mabilis ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. Ayon kay Cassandra, ang mga ebidensyang inilatag ko ay napakatibay na halos hindi na kailangan pang dumaan sa mahabang paglilitis. Ang video, ang Red Ledger, at ang testimonya ni Lola Pilar ay nagsilbing mga pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng imperyo ng mga Villarreal. Bumagsak ang kanilang stocks, umatras ang mga investors, at ang kanilang pangalan, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang annulment na matagal kong hinintay ay ipinagkaloob sa akin sa loob lamang ng ilang linggo. Kasama ang utos ng korte na ibalik sa akin ang lahat ng perang ninakaw nila. At dagdagan pa ito ng daños perjuicios para sa lahat ng sakit na idinulot nila sa akin. Isang linggo bago ang aking pag-alis sa Maynila, nagpasya akong gawin ang isang huling bagay. Isang bagay na kailangan kong gawin, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Nagtungo ako sa kulungan kung saan nakapiit si Nicholas.
Ang dating aroganteng lalaki na minahal ko ay nasa harapan ko ngayon. Sa likod ng isang makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Namayat siya, humaba ang kanyang buhok, at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong lungkot. "Althea," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang idinidikit ang kanyang palad sa salamin. "I'm sorry. I'm so sorry. Patawarin mo ako." Nagsimula siyang umiyak, isang tanawing hindi ko kailanman inakalang makikita ko. Ikinuwento niya kung paano siya minanipula ng kanyang ina sa buong buhay niya, kung paano niya laging gustong patunayan ang sarili dito, at kung paano niya pinagsisisihan ang lahat. Ngunit ang kanyang mga luha at paliwanag ay hindi na tumatagos sa akin. Ang puso ko ay tila isang tuyong lupa na hindi na kayang diligan ng anumang emosyon para sa kanya. Hindi ako nagsalita. Sa halip, kinuha ko mula sa aking bag ang aming annulment papers at idinikit ito sa salamin para mabasa niya. Kasunod nito, hinubad ko ang wedding ring na matagal nang hindi ko isinusuot at ipinasok ito sa maliit na butas sa ilalim ng salamin para sa pag-uusap. Dahan-dahan itong gumulong sa kanyang panig. Hindi ito kailanman naging kasya sa daliri ko, sabi ko sa kalmado at pinal na boses. Tulad ng kung paano ako hindi kailanman naging karapat-dapat sa pamilya ninyo. Tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Iyon na ang huling pagkakataon na nagkita kami. Tumayo na ako at tumalikod. Habang naglalakad ako palayo sa kanya, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang palad na dumadampi sa salamin, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang bawat hakbang ko sa mahabang pasilyo ng kulungan ay magaan at malaya. Sa paglabas ko sa bakal na gate, sinalubong ako ng sikat ng araw, mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Bago tuluyang lisanin ng syudad, dumaan ako sa tapat ng mansyon ng mga Villarreal. Ang dating marangyang tahanan ay isa ng anino ng kanyang dating karangyaan. Ang gate ay nakakandado at may nakasabit na isang malaking karatula mula sa korte na nagsasabing ito ay nasamsam na ng gobyerno. Huminto ako sa kabilang kalye at pinagmasdan ito sa huling pagkakataon. Ang bintana ng kwarto kung saan ako umiyak. Ang hardin kung saan ako nagtanim ng pag-asa. Ang malaking pinto kung saan ako pumasok na puno ng pangarap at lalabas na dala ang abo ng kahapon. Wala na akong naramdamang galit o lungkot. Isa na lamang itong gusali, isang istrukturang gawa sa bato at semento na wala ng kapangyarihang saktan ako. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ko na naramdaman ang pangangailangang lumingon pabalik. Ang pagbabalik ko sa Batangas ay hindi isang pagtakas, kundi isang pag-uwi. Ang hangin dito ay may dalang amoy ng lupa at dagat. Isang pamilyar na halimuyak na tila yumayakap sa akin at bumubulong na ligtas na ako. Mula sa perang nakuha ko sa korte, bumili ako ng isang maliit na bahay na bato malapit sa dalampasigan, isang bahay na may malalaking bintana na nagpapapasok sa sikat ng araw at may hardin sa likod na puno ng potensyal. Ang unang bagay na ginawa ko ay kunin ang puno ng sampagita na itinago ni Lola Pilar para sa akin mula sa mansyon at itinanim ito sa pinakagitna ng aking bagong hardin. Ito ang magiging buhay na paalala sa akin na kahit sa pinakamatuyong lupa, may pag-asang mamukadkad. Hindi nagtagal, ang tahimik kong bahay ay napuno ng buhay. Sumama sa akin si Lola Pilar, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kapamilya. Sa umaga, sabay kaming nagkakape sa beranda habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa gabi, nagkukwentuhan kami tungkol sa kanyang mga apo na ngayon ay napag-aaral na niya muli. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan at ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila unti-unting nawawala. Ang natitirang pera
ay ginamit ko upang magtayo ng isang pundasyon na pinangalanan kong Pagsibol, isang maliit na sentro na nagbibigay ng libreng legal na tulong at puhunan para sa mga kababaihang biktima ng financial abuse. Ang lumang bahay ng aking mga magulang ang ginawa kong opisina. Dito, sa tulong ni Cassandra na naging business partner at matalik ko ng kaibigan, tinulungan namin ang mga babaeng minsang naging tulad ko. Mga babaeng nawalan ng boses, ng pera, at ng tiwala sa sarili. Ang bawat tagumpay nila, gaano man kaliit, ay naging tagumpay ko rin. Ang bawat ngiti ng pasasalamat mula sa kanila ay mas mahalaga pa sa anumang diamanteng pulseras na natanggap ko noon. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, dumating si Cassandra mula sa Maynila. Nagdala siya ng isang bote ng alak at isang magandang balita. Ang kaso laban sa mga Villarreal ay tuluyan ng natapos. Si Mama Renata ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan, habang si Nicholas naman ay makukulong ng hindi bababa sa 20 taon. Nakinig ako sa balita, ngunit wala akong naramdamang galak o paghihiganti. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng isang kwentong tuluyan nang nagsara. Ng gabing iyon, naghanda kami ni Lola Pilar ng masarap na hapunan at inimbitahan namin si Cassandra. Umupo kaming tatlo sa aming hardin, sa ilalim ng mga bituin at sa tabi ng puno ng sampagita na ngayon ay malago na at puno ng mga puting bulaklak na nagkakalat ng matamis na halimuyak sa hangin. Nagbukas kami ng alak at nag-inuman, hindi para magdiwang sa pagbagsak ng iba, kundi para magdiwang sa aming sariling pagbangon. Ang tawanan naming tatlo, isang babaeng binago ng sakit, isang abogadong lumalaban para sa katarungan, at isang matandang nakahanap ng kapayapaan, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ito ang tunog ng aking bagong pamilya. Habang pinapanood ko silang nagtatawanan, napatingin ako sa aking paligid, sa maliwanag kong tahanan, sa aking matatag na pundasyon, at sa mga babaeng nasa tabi ko. Dito ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Hindi ito nagmula sa isang mayamang asawa o sa isang marangyang pamumuhay. Nagmula ito sa aking sariling lakas, sa aking kakayahang gawing hardin ng isang disyerto, at sa pagtulong sa iba na mahanap din ang kanilang sariling pagsibol. Kinabukasan, habang nagdidilig ako ng mga halaman, isang tricycle ang huminto sa tapat ng gate ng aming sentro. Bumaba rito ang isang batang babae, yakap-yakap ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahid ng determinasyon. Kahit hindi siya nagsasalita, nababasa ko sa kanyang mukha ang kwento ng sakit at pag-asa. Lumabas ako upang salubungin siya. Nginitian ko siya ng isang nangiting puno ng pag-unawa at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Pumasok ka. Ligtas ka na rito." Habang pinapatuloy ko siya sa loob, alam kong ang aking paghilom ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat buhay na matutulungan kong muling mamukadkad. Para sa babaeng minsan ay naging ako, isinusulat ko ang liham na ito, hindi mula sa isang madilim na kwarto na amoy luha at takot, kundi mula sa isang beranda kung saan tanaw ko ang walang katapusang lawak ng karagatan. Nakikita kita ngayon sa aking isipan, nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang iyong mga tuhod, ang iyong mga kamay ay magaspang dahil sa paglalaba, at ang iyong puso ay puno ng mga tanong na hindi mo kayang bigkasin. Nakikita ko ang iyong pagod, ang iyong pagtitiis, at ang iyong bulag na paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Kung kaya ko lang abutin ang nakaraan, hahawakan ko ang iyong mga kamay at sasabihing, magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi mo pa yun maiintindihan noon. Marahil ay itatanong mo kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ay mas komplikado kaysa sa oo o hindi. Hindi ko na sila pasan. Ang kanilang mga alaala ay hindi na isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa aking mga paa,
kundi isang abo na tinangay na ng hangin papalayo sa dalampasigan. Hindi ko na sila iniisip at iyon, para sa akin, ang pinakamataas na anyo ng paglaya. Ang tunay na pinatawad ko ay ikaw, ang aking sarili. Pinatawad kita sa iyong pagiging musmos, sa iyong labis na pagtitiwala. Pinatawad kita sa hindi mo pag-alis sa unang sampal, sa unang kasinungalingan. At higit sa lahat, pinatawad kita sa pag-aakalang ang halaga mo ay nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao. Payapa na ba ako? Oo, ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi isang pang-araw-araw na katotohanan. Ito ang amoy ng alat ng dagat sa umaga, ang init ng araw sa aking balat. Ito ang tunog ng masayang tawanan ni Lola Pilar habang nagluluto sa kusina. Ito ang liwanag sa mga mata ng mga babaeng natutulungan ng ating pundasyon. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng gulo. Ito ay ang pagkakaroon ng layunin sa gitna ng mga alaala ng unos. Hindi ako nagpapasalamat sa sakit na aking pinagdaanan. Walang sino man ang dapat magpasalamat sa sakit. Ngunit nagpapasalamat ako sa lakas na natuklasan ko sa gitna nito. Ang lakas na yon ang nagtayo ng bahay na ito, ang nagpatatag ng pundasyong ito, at ang naghilom sa mga sugat na inakala kong habang buhay kong dadalhin. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan. Ang malakas na hangin mula sa dagat ay nililipad ang aking buhok, at ang bawat hampas ng alon sa aking mga paa ay tila isang paglilinis sa nakaraan. Kano aking pagtingin sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang asul ng langit at ang asul ng dagat, wala na akong nakikitang hangganan. Tanging isang walang katapusang posibilidad. Hindi na ako ang asawa ni Nicolas Villarreal. Hindi na ako ang manugang ni Doña Renata. Ako si Althea Marisol at sa wakas, ako ay malaya.